Okay, so sure naman ako familiar kayo sa dito sa polygons, di ba? So yung polygons, so ano yan? So yan yung plain figure na may straight edges. So katulad ng triangle, di ba? Ng square. Okay, square. Basta isipin niyo na lang as yan yung plain figure with straight edges. Or dapat mag-enclose yung figure with straight lines, no? So ganun lang. So ano ba yung tinatawag natin na interior angles? So isa sa mga interior angles or yung interior angles, so say example para sa sabihin natin na to for a triangle. So ang tinatawag natin na interior angle is ito. Okay? So, ito yung interior angle. So, dito naka-denote siya as theta. So, ito yung mga sabihin natin, interior angle 1, interior angle 2, and interior angle 3. So, yan yung tinatawag na interior angles, no? So, next, ano ba yung tinatawag nila na exterior angles? So, yung exterior angles naman, say, ito yung polygon natin, no? Okay, so kapag ito yung polygon natin, ito yung tinatawag na exterior angle. So, kapag extend natin to, then ko-connect natin sa isang side, meron tayong isang exterior angle ng isang polygon, which is ito yung example natin, no? So, next naman, ito, extend natin, then kunin natin yung angle na to, ito yung isang exterior angle. So, sabihin natin exterior angle 2. Then, next, extend natin to, then may angle siya dito, di ba? No? Okay? So, ito yung, wait, ayusin natin, no? Okay, ayusin ko lang. Ito yung isa. So, ito yung isang exterior angle 3. So, bale, kapag sa 3 sides, meron lang siyang tatlong exterior angles, no? Okay, kapag, same rin dito sa interior angles. Meron rin siyang, kapag tatlo lang yung side, edi tatlo lang rin yung ang kanyang interior angles, no? So, sa sum of interior angles, no? Okay, so nakasabi dito, sum daw ng interior angles, may formula na siya, di ba? So, kapag gusto mo kunin yung sum nito ng mga tetas, edi yung gagawin mo is, sundin mo lang yung formula na to. Sabi sa formula is, 180 degrees, multiply mo lang sa n minus 2, then meron ka ng sum of interior angles. No? So, ganun lang, para makuha mo yung sum of interior angles. While dito sa exterior angles, for any sides, no? Kasi wala siyang n sa formula, di ba? Kasi n kasi number of sides kasi ito. N is number of sides. So, for triangle, iba yung makukuha mong sum of interior angles sa bawat number of sides, di ba? Siyempre, dumaan na kayo sa algebra. Siyempre, alam niyo naman, di ba, yung n nakadepende sa n, no? Bale, dependent sa value ng n, yung value ng sum of interior angles. While for the sum of exterior angles, kung napapansin nyo, fixed siya 360 degrees. So, bakit kaya naka-fix to? Kung napapansin nyo, yung exterior angles, kapag i-rotate nyo siya into hanggang mag-close yung figure, always siyang sum is 360. 360 degrees. Bakit? Kasi, tignan nyo, no, kapag liitan ko yung triangle, then extend ko to. Di ba? Para mag-close yung figure, dapat ito beta, sabi natin beta 1, then ito yung beta 2, then ito yung beta 3. Di ba? Para mag-close yung figure, so para mag-close yung figure or yung mga boundaries ng lines or mag-close dapat yung lines, di ba dapat nag-rotate siya ng 360 degrees sakto para mag-close yung figure para walang butas or walang sobra, walang kulang, no? So, ganunin yung concept dun sa ginagamit nyo sa surveying, di ba? Yung sa sum of latitude and departure, dapat magsasara yung mga traverse lines nyo, no? So, ganunin yung concept dito. So, sana nag-guess yung concept ko dito na bakit 360 degrees to. So, ganun lang. The sum of exterior angles, automatic, yan ay equal to 360 degrees na. So, ganun lang sa sum of exterior angles. So, doon naman tayo sa sum of central angles. So, ano ba yung central angles? So, kapag meron tayong square, so ibahin ko na naman yung example natin para ma-imagine natin. Okay, sabihin natin, meron tayong square. Palitan ko yung kulay. So, sabihin natin green. Okay. So,
ang ibig sabihin nito, central angle. So kapag maglalagay tayo ng center point, 'di ba? Sa isang polygon or at sa kahit anong polygon, 'di ba? Meron tayong tinatawag na centroid or center point. So sabihin natin ito yung center point natin. Okay? So ang ibig sabihin ng central angle is kapag isa-subtend niya yung isang side, subtend, no? So ito yung sinubtend niya yung isang side. So, meron tayong tinatawag dito na central angle alpha. So, yan yung central angle. So, kung ilan yung number of sides niya, yun rin yung number of central angles. Pero always yun equal to 360. Kasi bakit ba yun always equal to 360? Kasi kung napapansin nyo, mag-enclose pa rin siya into pa-circle, di ba? So, kapag ito yung isang central angle 1, central angle 2, central angle 3, then central angle 4, kahit ilan pa yung central angles nila, same pa rin, pa-circle pa rin yan or pa 360 degrees pa rin yan, no? So, pa 360 degrees pa rin, magko-close pa rin yung iyong polygon, 'di ba? So, kaya always siya equal to 360 kahit ilan pa yung number of sides. So, pero yun yung tandaan nyo, kung ilan yung number of sides, and yun rin yung number of interior angles. Yun rin yung number ng exterior angles, then yun rin yung number ng central angles, di ba? Kung napapansin nyo sa bawat figure. Or pwede kayo gawa kayo ng example nyo, no? Pili kayo ng polygon, then bilangin nyo yung number of exterior, interior angles, central angles. Para mapansin nyo na equal lang yun sa number of sides. Okay? So, ganun lang dito sa part na to. Okay, so dito naman tayo. So, ano daw yung number of diagonals? So, yung number of diagonals, may formula na siya para hindi mo na bilang-bilangin pa, no? So, katulad ng, sabihin natin ng square. O, di ba sa square, hindi nyo na binibilang kung ilan yung, hindi naman sa specific na square, no? In polygon with 4 sides. Alam. Polygon with 4 sides. Kasi yung square kasi is a regular polygon kasi siya with 4 sides. So, sabihin natin hindi siya perfect square, no? Or hindi equal yung sides. Basta sabihin natin 4 sides para general tayo. So, kapag yung sides mo ay with 4 sides, meron tayong number of diagonals equal to ito yung formula, n over 2, n minus 3. So, nakadepende yung number of diagonals sa number of sides. So, sa square, di ba hindi na kayo gumagamit ng formula? Ay, alam mo na yan. Number of sides niyan is, number of diagonal niyan is 2. Siyempre, kasi madali pa lang yung shape, di ba? 2 yung number of diagonals nito. So, paano kapag marami na? Example, sabihin natin, n is 16. Hindi ka naman magdo-drawing pa, di ba? O, bilangin mo muna yung sides ng polygon hanggang 16. No? Hindi naman ganun. Tapos, bilangin mo yung bawat diagonal. So, masasayang yung oras mo doon, di ba? So, kaya, meron tayong formula, no? For any number of sides, makukompute mo yung number of diagonals niya. Okay? So, ganun yung gamit nito para hindi na kayo magbilang pa ng manual. Okay? So, next tayo. Ito naman tayo sa regular polygon. So, ano ibig sabihin niya dito sa regular polygon? So, kapag sinabi kasing regular polygon, equal yung number of sides. Equal yung number of, hindi naman number of sides. Yung length pala ng sides, no? Side 1 is equal to side 2, etc. Ano pa? Kapag equal yung sides, syempre, equal yung mga interior angles. Ano pa? Equal yung interior angles, then equal yung exterior angles. So, equal yung exterior angles. Then, equal rin yung, syempre, kasi equal lahat, di ba? So, equal rin yung, anong tawag dun? Yung yung kanina central angles, no? So, equal rin yung central angles. Tinawag natin siya as alpha. So, equal rin yun. Bakit? So, sample natin sa drawing, no? Kapag sinabi kasing regular polygon, equal lahat, no? Katulad nito, sa triangle, ano ba yung regular polygon kapag sa triangle? Di ba ang tawag natin doon is equilateral triangle? Kasi bakit? Kasi equilateral, equal yung sides niya, then equal yung angles. Di ba? 60 pics yan, di ba? Kapag sa triangle, yung equilateral triangle. So, yan yung isa sa mga regular polygons. So, ano pa? Yung square, regular polygon siya. So, sa triangle kanina, side 3. So, kapag sa side 4, ang regular polygon sa 4 number of sides is tinatawag natin na square. So, square equal siya, 90 degrees yung mga interior angles. Then, equal rin yung sides, sabi natin side S. No? So,
Ganun yung sa ibig sabihin ng regular polygon. Equal lang yung sides, okay, equal yung sides, equal yung interior angles, exterior, and central angles, no? So, ganun lang. Siguro, ang pinakamadali sa lahat is yung mga regular polygons, no? Kasi hindi ka na mahirapan sa bawat length ng sides, bawat length ng, bawat length ng interior, exterior, or central angles. Mas madali siya, no? Kasi alam mo, equal lahat. So, bali, di-divide mo na lang at uh, a certain number of sides, no? So, tingnan natin, no, kung paano natin applyin yung mga simpleng concept na diniscuss natin dito. Kasi, dapat, kung ano man yung inalam natin na functions dito, dapat ma-apply natin sa problems, okay? So, try natin. So, dito tayo sa first situation. Okay, sabi dito sa situation na to, yung circle daw ay naka-inscribe. So, may circle tayo na naka-inscribe dun sa regular polygon. So, alam niyo na, regular polygon. So, di na kayo mahirapan kasi sinabi niya regular polygon, no? So, whose sum of its interior angles equal to 540 degrees. So, wala siyang sinabi kung anong polygon ito. Pero, may sinabi siyang interior angles. So, parang, bale, binaliktad lang yan, di ba? Kasi alam naman natin yung formula ng interior angles kanina. So, kanina, sum of interior angles is equal to 180 degrees and minus 2. Di ba? Natutunan natin kanina dun sa itaas, no? So, dito sa itaas. Ito. So, next, gagamitin natin yung formula na to para makuha yung number of sides. Kapag kasi may number of sides ka, makukuha mo yung mga ibang questions niya. Katulad ng ano, kapag daw yung radius ng circle is 5, yan yung tinutukoy niya dito is inscribed circle. Kasi may sinabi siya, di ba? Yung regular polygon na yun ay may circle dun sa loob. So, pinapanap yung area between the circle and the polygon. Okay, so dito muna tayo. Madali lang to, di ba? Kasi may given na tayo na sum of interior angles which is 540. So, alamin na muna natin kung anong polygon to. Kasi hindi mo naman pwede kunin yung area ng isang certain polygon without knowing kung ilan yung number of sides niya. Or di mo alam kung anong klaseng polygon siya. So, yun yung unang alamin natin. So, 540 is equal to 180 times n unknown, then minus 2. Then, ma-shift solve natin to, or 540 over 180 plus 2 is 540 over 180 plus 2 is 5. So, ito meron siyang 5 number of sides. So, 5 yung number of sides nito, or ang tawag dito is pentagon. May 5 number of sides. So, yung mga pangalan na, guys, pwede nyo naman i-check sa internet or sa pocketbook nyo or sa engineering mathematics book nyo kung ano yung mga names sa bawat certain number of sides, no? So, kayo na bahala dun para hindi tayo mag-consume ng sobrang daming time kasi babasahin at ipapamiliarize nyo lang naman yun, okay? So, kung gusto nyo pa mag-dig deeper about dun, kapag sobrang dami nyo ng time, sabihin natin wala na kayo ibang maaral, pwede nyo naman aralin yung paano yung mga sobrang taas na ng number of sides, tapos alamin nyo yung name, no? So, kayo na bahala dun. So, pero ang advice ko muna, since nasa review pa lang tayo, alamin nyo muna lahat ng basics, no? So, lahat ng basics muna. So, wag muna kayo magpalalim sa isang bagay na lesser chance lumabas sa board. So, dapat magpalawak muna tayo, hindi muna tayo magpalalim, okay? So, next, doon tayo sa question niya. Sa first question, ano daw yung area between the circle and the polygon? So, alam natin dito sa problem, may sinabi siyang circle sa loob ng polygon. So, meron tayong pentagon, di ba? So, yung pentagon is 5 number of sides. So, sabihin natin ito. Ito yung pentagon natin. Okay, so, lagot tayo sa drawing, no? Okay, so ayan yung pentagon natin. Basta may 5 number of sides. So, ang sabi kasi niya dito, okay, ako. Ang sabi kasi niya dito, meron daw area ng circle. No? May area ng circle. May area ng circle sa loob. Okay, so, paano ba i-drawing circle? So, sabihin natin ito,
inscribed circle kasi sabi niya circle is inscribed in a regular polygon. So, dapat nasa loob yung circle natin. Okay, so yan yung tinutukoy niya guys sa kanyang mga salita, no? Ang radius daw ng circle, ang sabi niya, if the radius of the circle is 5. So, alam niyo naman yung radius, diba? I-connect niyo lang yung center ng circle sa isang point dun sa circumference. So, ang kinonect ko dun sa point of tangency, which is point of tangency ng side and circle. Di ba kapag sinabing may tangent sa circle, tapos gagawa ka ng normal line, papunta dun sa center ng circle, di ba yung relationship nun is, perpendicular, di ba? So, ito yung basic concept. Tangent and normal line are perpendicular. Tangent lines and normal lines are perpendicular to each other. So, isa to sa mga concept. No? So, ito sabihin natin yung r sub I or radius ng inscribed circle which is equal to 5 meters. So, paano ko makukuha yung question niya? Kasi ang sinasabi niya is, find the area between the circle and the polygon. Between the circle and the polygons. Diba? Hindi ba yun sa labas? Diba? Diba? Sa labas lang yun, guys. Sa labas ng circle but inside the polygon, no? So pasensya na sa drawing, no? So hindi masyadong accurate. So dapat tangent to, tangent yung circle. So kapag sinabing tangent, tumatama yung circle sakto sa sides, no? So hindi ko lang na drawing ng maayos pero sana ma-imagine nyo, no? So dapat tumatama yan sakto or may point of tangency sa bawat isa, no? Next, paano natin kunin yung area? So, para makuha yung area shaded, guys. So, para makuha natin yung area shaded, alam niyo naman, di ba? Kunin nyo lang yung area. So, ano ba yung area? Area ng pentagon. Area ng pentagon minus area ng circle. So, yung area ng circle, walang problema to kasi pi, radius lang to ng inscribed circle, squared. Ang problema nyo lang dito is ang pentagon. So, ano ba kunin yung area ng pentagon? Para makuha yung area ng pentagon, ito, area ng pentagon, pwede ninyong gamitin yung bawat triangle, no? Kasi, di ba, kapag kunin mo yung kukuha ka ng isang triangle dito, same lang yun sa lahat since ito ay regular polygon. So, paano ko nasabi yun? So, tignan natin, no? Pag di nyo pa na-imagine, pwede ko naman ito kunin. Ganito. So, ito yung pentagon, di ba? Then, ito yung center. So, kapag kukuha ako ng isang triangle dito, yung isang triangle dito ay equal lang yan sa lahat ng triangles. Dito, di ba? Kukuha ako ng isang triangle dito sa isang pentagon, equal lang yan sa lahat. So, depende sa number of sides. Kung ilan yung number of sides niya, yun rin yung number of triangles. Yun rin yung number of triangles, kung ilan yung number of sides. So, edi madali kunin yung area ng pentagon. Kasi yung gagawin mo lang is, kukunin mo lang yung isang area ng triangle, then mo multiply mo lang sa number of sides. Diba? So, ganun lang kadali. Kaso, kailangan mo pang alamin yung natutunan mo dun sa trigonometry. So, paano mo i-apply yun dito? So, i-apply mo yun dito sa pagkuha ng area ng isang triangle. So, kukunin ko tong isang triangle, So, kukunin ko tong isang triangle, then, di ba mayroon tong tinatawag na central angle, which is equal lang to yung mga central angle sa lahat. Kasi bakit to equal? Kasi ito ay isang regular polygon. So, paano ko ba makuha yung value ng isang central angle since equal lang sila lahat? E di, kunin ko lang yung sum ng mga central angle. Then, didivide ko lang sila sa number of central angles meron. Di ba? Kung ilan yung number of central angles, yun rin yung number of sides. So, tignan natin. So, ilan ba yung sum ng central angles? Di ba sinabi natin kanina, automatic 360 degrees yan kasi pa-circle yan sila, no? So, tignan nyo sa drawing ko, ito pa-circle yan. So, 360 pa-circle, matic yan ay 360 degrees yung sum ng mga central angles, no? And then, di-divide ko lang sila sa number of sides since yan ay regular polygon. Then, makukuha ko na yung value ng isang central angle. So, ilan ba to? Diba 360 over 5 is 72. So, ito ay 72 degrees. Okay? So, 72 degrees yan. Then, ilalagay ko to dito. So, kapag ito ay 72 degrees, ano pa yung next? Ito yung side. Sabihin natin side S.
No? So, wala pa tayong value ng side ng isang pentagon. Okay, so tabi natin yung, sabihin natin ito yung sides x, tsaka sides x. Okay guys, 72 degrees lang yung meron tayo. So, paano natin makuha yung ibang unknowns? Di ba, meron tayong given na radius of inscribed circle, which is 5 meters. So, ito, magagamit natin to dito. Di ba, perpendicular siya dito from the gitna ng side to center ng circle. So, from dito to dito. Or, kukunin ko to dito. Ang mangyayari dyan is, ito yung perpendicular, ito yung kalahati ng isang side. Ito yung kalahati ng 72 or 36 degrees. Ano pa? Then, ito yung side x. Then, ito yung radius of inscribed circle, which is equal to 5 meters. So, ganun lang guys, no? Kapag alam nyo na yung concept dun sa SOHCAHTOA, dun sa trigo, edi walang problema to. Kasi makukuha mo na yung value ng x or value ni s. O, try natin. Kunin natin yung value ni s, no? Okay, so value ni s is equal to what? Pwede nyo gamitin yung sign. 36 degrees is equal to opposite. Ay, hindi. Mali pala. Tangent pala, sorry. Okay, tangent, no? O, dapat napansin nyo nun. Dapat napansin nyo yung mali ko, di ba? Kasi nadaanan nyo ng trigo. So, dapat alam nyo na opposite to, then adjacent. Adjacent yung gagamitin ko since given siya. No? Hindi pwede yung x. So, tangent 36 degrees is equal to s over 2 over adjacent niya is 5. So, makukuha mo yung value ni s, which is equal to ano? 2 tangent 36. Okay? So, ang nakuha natin is 7.265. So, 7.265, yan yung length ng isang side. No? Isang side lang yan ni triangle. Pero paano natin kunin yung area? So, pwede natin kunin yung area through 1/2 base times height. So, 1/2, yung base mo is s, yung height mo is yung r sub I. Okay? Or, kukuha natin 1/2, yung base natin na s is 7.265. Then, yung height natin na 5 is 18.16. So, ito, area pa lang to ng triangle ha. So, huwag kayong malito doon. So, para makuha natin yung area ng pentagon, kailangan natin yung area ng triangle times 5 times ng times 5 kasi 5 triangle yung meron sa isang pentagon. Kasi, bakit 5? Kasi yun rin yung number of sides, di ba? Kasi equal lang yun doon. So, ganun lang yun. 18.16 times 5. So, meron tayong area ng pentagon or ng polygon, which is equal to what? 18.16 times 5 is 90.8. Okay? So, ito yung area ng pentagon. So, babawasan natin yun sa area ng circle para makuha natin yung area shaded since yun yung pinapahanap. Ano din yung area shaded? E di 90.8 minus pi r squared. O bakit minus pi r squared? Kasi yan yung area ng inscribed circle or yung circle dun sa loob. So, area shaded. Okay, so area shaded now is equal to what? 90.8 minus pi r squared is 12.26. So, ito yung area doon sa labas ng circle pero sa loob ng pentagon. Okay? So, yun yung sagot sa first question, guys. So, yung next, pinapahanap niya is, ano daw yung area ng circle that circumscribes the polygon? So, hindi pa pala tapos, di ba? Kasi, anong kulay ba? Sabihin natin kulay blue, sky blue. So, kapag meron kang tinatawag na inscribed circle, meron ka rin pwedeng ilagay na circumscribing circle. So, ito yon. So, pwede ka rin maglagay ng circumscribing circle. So, para ba makuha itong area? Kasi pinapahanap kasi sa atin yung area ng circumscribing circle or the circle that circumscribes the polygon. So, para makuha mo to guys, kailangan mo lang is radius. Kasi, di ba kapag may radius ka na kasi pi r squared na agad. So, paano ba kunin yung radius nito? So, kung napapansin nyo dito, from vertex ng polygon to the center of circle. Kahit saang circle, pwedeng inscribe or circumscribe.
na nagko-coincide naman sila, no? So, same lang sila ng center. So, para makuha mo yung tinatawag na radius of circumscribing circle, kung napapansin nyo, sa right triangle kanina, pwede mo gamitin yung right triangle kanina, di ba? So, pwede mo gamitin yung right triangle. So, ito yun. Highlight ko, ha. Ito yung guys, no? Ito yon yung x sa right triangle natin. So para makuha natin yung value nito, ang gagamitin lang natin na sa triangle na to, no? With reference to this triangle. So pwede mo gamitin yung cosine. So cosine 36 degrees is equal to 5 over x. Then makuha mo yung x, or x is radius of the circumscribing circle, no? So, sana napansin nyo yun, nasa triangle or nasa right triangle lang yung mga sagot. Okay? So, 5 over cosine 36 is 6.18. So, meron ka ng radius of circumscribing circle, which is 6.18. Then, makuha mo na yung area ng circumscribing circle. Then, pi, ano lang yan? Pi, radius of circumscribing square. So, square times pi is 120 square meters. Okay, so yan yung area ng circumscribing circle. So, ganun lang, no? So, napapansin nyo, powerful yung right triangle na to. No, di ba kukuha ka ng di ba kukuha ka ng triangle? Di ba ito yung unang ginawa natin, no? Kumuha tayo ng triangle. Then, after natin kumuha ng isang triangle, pwede pa natin hatiin into right triangle. Okay? So, guys, yung kinuha natin na area ng triangle kanina, para yun saan? Para yun dun sa, itong nakakulay yellow. No? Area ng triangle. Kasi, ito kasi yung guys No? Ito, isa lang yun. Isang triangle lang yun. So, kinuha natin yung area nitong naka-shade na yellow. Okay? Itong naka-shade na yellow. Ito yung formula na naka-yellow. Para i-multiply natin into 5. Kasi 5 kasi yung triangles, no? Tignan nyo dito, ha? So, ito kasi yun, mga triangles, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, sana na-guess nyo lang yung simple concept na tinuro ko dun, no? So, halos wala tayong bagong natutunan, no? Kasi, yung paggawa ng area ng triangle, sure naman ako, familiar na kayo dyan. So, ano pa? Sa paggawa ng angles or SOHCAHTOA, Pythagorean theorem, natutunan nyo naman siguro sa trigo kapag nag-aral naman kayo, no? So, yun lang. So, para sa dun sa part ng general polygon.